Yo, what's up sa inyo mga tanking? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, gagawin na natin yung most requested video na gusto nyo. So ito yung ah, malaki ba yung puhunan na ginamit natin dito sa pagpapatayo ng ating fish room? Magastos ba? Magkano ba yung magagastos? Yung expenses, yung mga supplier, ganyan-ganyan, sa pag-aalaga ng isda, ganyan. At kung magkano ba yung capital na nilabas ko dito. So, maniwala man kayo o hindi, napakababa lang nung aking nilabas. Kasi nga, nag-start ako as a hobby lang. So, hindi naman biglaan na ganito yung ginastos ko, yung biglang pundar na ganito karami. So, kung mapapansin nyo, yung unang lipat natin dito sa Mare Estrella, dito sa Kalakita, kila Lola, ang setup natin dito ay puro tubs, langgana, mga storage box yung ating lagay ng mga isda. Kasi nga yung mga storage box na yan, is napakamura nila at maraming pwedeng mailagay na isda. So pwede ka mag-breed dyan ng napakarami. Pwede ka magparami ng isda dyan sa mga malalaking lagayan na yan. At napakamura ng kanilang presyo. Kung i-compare mo sila dito sa mga aquarium na ganito, napakamahal. Pero syempre, mas presentable pag naka-aquarium at mas maganda naman tingnan ang aquarium kasi nga transparent. Ayan, kitang-kita nyo. So makikita nyo yung side view ng isda. Pag nakalanggana kasi top view lang makikita nyo. Kaya ang ginagawa ko dati, naka-setup yung setup ko ay planggana, tapos may naka-aquarium na maliit. Hinuhuli ko pa yung mga isda na nasa planggana. Kasi ilalagay ko sa aquarium na maliit para mas makita ng buyer ko kung ano ba talaga yung binibili ng mga isda. So, gano'n. So, magsimula tayo sa puhunan. So, sa puhunan, guys, napakababa lang ng puhunan ko. Nasa 300 lang yata o 400. Kasi nga, yung nag-work pa ako dito sa Marestella, ayan, yung hospital dito sa tabi natin, yan yung kay Lola. Nag-summer job ako dito, unang punta ko sa Mindoro. Nag-summer job na ako dyan sa Marestella. So, yung kinikita ko doon, yung sahod ko, tinitipid ko, at the same time, nag-iisla na rin kasi ako sa Manila noon. So, at the same time, yung pagtitipid ko, nabili din ako mga isda. So, ang binibili ko guys ay mga breeders lang talaga. Nagsimula ako syempre sa mga basic, mga live bearers, mga guppy, platy, mollies, ayan. Tapos nagbe-breed din ako dati ng mga rosy barbs, tiger barbs. Yan, yung mga madadaling i-breed. Live bearer, egg layers, ayan. Tapos, nagsimula lang ako sa 300, 400. Unang sahod ko noon, mga 1,000 yata yung sinahod ko. Tapos yung kalahati, tipid, kalahati ay pang isda. So, kung mapapanood nyo yung mga dati kong videos dito, yung mga dati pa, talaga makikita nyo yung setup ko, outdoor, nasa Patchoka pa ako noon, Patchoka Black One. So, nandun yung mga setup ko, mga tubs lang talaga, mga planggana, mga container na hindi ginagamit, na ginamit ko pang isda. So, ayan, napaka baba lang ng aking puhunan talaga. So, hanggang nagbe-breed na ako, hanggang dumami na yung mga isda ko, at nagbenta na ako. Hanggang nagsimula kasi noon guys, pinost ko lang siya dahil nga natuba ako dahil sa dami kong na-produce na mga isda, mga fingerlings, mga fry, madami ko na-produce. Kaya pinost ko siya. And then, hindi ko inaasahan na maraming magiging engagement dun sa post ko na nag-spread yung post ko na yun. At marami nag-avail, marami nakakuha ng interest, marami naging interesado dun sa aking mga produce sa mga isda ko. Hanggang, syempre, binenta ko dahil natuwa ako dahil kailangan ko rin magbenta kasi nga, pakain nila, panggastos ko sa pang-araw-araw, di ba? So, ayun. So, syempre, nagbenta ako kasi nga, kailangan ko rin yun, panggastos, pang paikot lang din sa mga isda kasi nga, gusto ko makabili pa na ibang klaseng breeds, mapakain sila ng mga live foods. Kasi pag pinapakain mo sa guys ng live foods, mas gumaganda yung kondisyon nila. Mas gumaganda yung pag-produce ng eggs, mas napapabilis yung proseso ng paglaki nila. So mas mabilis mo sila na-out. Yun yung kagandahan pag breeder ka. Kasi pag breeder ka, ang puhunan mo lang ay pinakauna knowledge. Kasi siyempre, kailangan matuto kung paano ba sila i-breed, ano bang mabilis na proseso kung paano sila papalakihin, para mas mabilis mo sila ma-dispose, anong pagkain yung pwede mo ipakain, water change, mga ganyan. So, ganun lang, mababa lang yung puhunan ko. Ayan. Tapos, kapag tagal, siyempre, ikot ang ikot, marami na ako nabibreed.
nauubusan na ako, dumadami na yung connections ko, lumalawak na yung fish keeping hobbies dito sa Mindoro, hanggang marami na ako nakilala na mga hobbies ko rin, mga breeders din. And then, pag nauubusan ako ng stock, ng mga, kanya no, syempre, may time talaga na mauubusan ka. Pag naubusan ako ng stock, lalapit lang ako sa mga kapwa breeders ko, bibili ako sa kanila, hanggang nakakuha ako ng supplier dito sa Mindoro, hanggang lumawak na yung ano ko, hanggang sa ibang lugar naman ako kumuha ng supply. So, ayan. So, doon tayo nagsimula sa hobby lang. Tapos sa capital naman na nilabas ko, napakababa lang. At ayun guys, pag magsisimula kayo ng mga fish room, mga pet shop, mga ganyan, lalo na pag may mga buhay, dapat pinaka mag-invest kayo sa knowledge. Kasi nga, yan guys, pag namatayan, automatic lugi kayo agad. At marami akong na-encounter na ganyang pangyayari na namamatayan talaga ako. Ang dami. Kung makapasin sa ibang videos ko, almost 200 pieces na ko namatay. So, yan. May mga lesson learned, pero sobrang sakit. Lalo na pag hard-earned money mo yun at hindi ka naman ganun kayaman, tapos mamatayan ka ng ganun karaming isda, basta nakakalungkot talaga, may stress ka. Kaya, pag ine-negotiate na guys, ang tip ko lang sa inyo ay mag-invest kayo sa knowledge. Doon muna kayo mag-invest. Pag-aralan nyo yung mga isda. Bawat isda guys, pag-aaralan nyo. Kasi bawat isda ay meron silang iba't ibang pangangailangan. So, ang mollies kasi napakadali na ng alagaan. Bigyan mo lang ng pagkain, hindi mo na kailangan ng aeration, hindi mo na kailangan ng filtration sa mga mollies. Pabayaan mo lang sila, basta pinapakain mo sila, yung tubig, na-maintain mo yung medyo maayos sa tubig, kahit na walang filtration, oxygen, okay lang. Compare mo sa mga koi, na kailangan ng medyo, sa koi ganun din. Hindi naman nila kailangan ng sobrang linis sa tubig, pero kailangan nila ng aeration. Okay? Sa mga sa glow tetra guys, na base experience ko, kahit walang aeration, nabubuhay sila. Okay? Sa mga goldfish, ayan, sa goldfish, napaka, kailangan magandang filtration sa goldfish, kasi matakaw magdumi yan. Oxygen dapat malakas. Yan. So, mga ganun. So, dapat knowledgeable kayo sa pinapasok nyo. Lalo na may mga buhay yan. Nakakaawa naman kung mamamatay lang. At, ayun, mga ganung bagay. Magkano ako nag-start? Mura lang. Paano mag-maintain? Yan, ganun lang. Dapat knowledgeable kayo. So, sa pag-water change, pag ganito bang setup, frequent ang water change sa akin, para sa akin hindi. Kasi sa Pachoka Block 1, mas halos ganito rin karami yun. Ang bill ko lang sa tubig ay minimum lang. Basta 300 lang. 300 to 400. Minsan tumatas, mga 500. Pag talagang magastos sa tubig. Pero yung 500 naman yung guys, may mga kasama pa ako ng dati. Pero yung nag-solo na ako doon, yan, 300 na ng 300. Kahit na halos kasing dami rin naman yung isda ko dito, doon. So, halos same lang. Ganun lang din kababa yung bill ko. Sa kuryente naman, guys, sa tubig muna, pag-usapan na sa tubig. Sa tubig naman kasi, guys, hindi mo lang kailangan totally 100%. Kailangan mo lang mag-siphon. Ito, kaya meron tayong mga ganitong siphon. Mamalaking bagay ito kasi nga, pag tinatanggal mo lang naman dapat sa pag-water change ay yung dumi. Hindi yung tubig lahat-lahat. Yung dumi lang sa ilalim. Yung mga uneaten food, mga waste nila, yun lang itatanggalin nyo. Pero yung mga sobrang tubig, huwag niya tanggalin. Mas maganda kasi stock. Mapansin nyo guys, ito. Stock na yan. Ito yung mga kulay ng tubig niyan. Pero yung isda ko, napaka-active pa rin. So, mag-feeding tayo. Papakita ko sa inyo para lang guys Pakita ko sa inyo guys, papakainin natin itong mga to. So yan, stock na stock yung tubig yan. Kaya tanggal ko lang yung sa ilalim. Okay guys, active. Diba guys? Sobrang active ng mga isda natin. Compare mo dun sa iba na hindi naman sa pag-ano, pero compare nyo sa iba na pag sobrang water change ng hinang isda at nagkakos yun ng pagkamatay ng isda. So ito guys, pakita ko sa inyo. O, diba? So dapat ganyan ka-active yung isda nyo pag pinapakain nyo. So, ayan. So sa tubig, yun nga, mababa lang yung bill mo talaga sa tubig kasi nga, tatanggalin mo lang yung dumi sa ilalim, tapos lagay ng konting, kung ano yung nabawas sa tubig, ganoon lang din yung idadagdag nyo. So, ganoon sa tubig. Tapos, sa kuryente naman guys, napakamura lang. Ito guys pag magtatayo kayo ng mga ganitong at kakailangan nyo ng maraming air pump, ako sa Pachoka guys,
Dalawa computer ko doon, tapos 3 monitor, 24 hours na nakabukas. At meron pa ako ng mga cellphone nun. Kasi nga dati guys, nagki-trading ako. Yun yung talagang pinaka-main ko dati. Trading, Axie, kung naalala nyo yung mga Axie, mga NFT games, mga crypto. Yan yung mga ginagawa ko dati. So, ayun. Sa dami ng mga device ko noon at sa dami ko ng aquarium doon, ang bill ko lang sa loob ng isang buwan ay almost 2,000. Yan lang guys, 2,000, 2,500. Hindi ako never ako nakaabot ng 3,000. Okay, 2,500 napakataas na nun. 2,000 yan. So, hanggang 2,000, alam ko 2,000 lang eh. 2,000 mataas na nga rin yun eh. Ganun lang guys, sa ilaw. Kasi ang ginagamit natin guys dito, tuturuan ko kayo guys. Huwag kayo bibili basta-basta ng pump. Kunyari, sabihin nyo, ay marami akong aquarium. Kailangan ko yung pump na sobrang lakas, sobrang lakas. Sa paglakas kasi ng pump, sa paglakas din ng wattage. So, hindi naman kailangan kailangan mo ng napakalakas na pump. Kailangan mo lang ng multiple pumps na mababa yung wattage na masusupply yung dami ng aquarium na meron ka. Okay? So, yun yung ginagawa ko ngayon. So, kung matagal na kayo sa pag-hobby, kaya sa mga baguhan, alam nyo na yung winner pump. Ano ba yung winner pump? Winner pump, napakasulit niyan sa presyo niya. 8 watts lang yan. 8 watts yung winner pump na yan, tapos dual, at marami siyang kayang supply na aquarium. Yan yung ginagamit ko dati at ngayon. Ngayon pa rin ginagamit ko yan. Actually, ito, nasira na nga yung isa kong winner pump eh. Ayan, pero hindi ko siya tinatapon. Kasi pag-aaralan ko kung paano siya pwedeng maayos. Para if ever, makatipid rin tayo. Dahil ang isang winner pump, nagpa-price na siya dati. Dati, ang winner pump nasa 400 lang pero ngayon nagtaas na siya. Nasa 500 to 600 to 800 na yan. Dahil sa quality na binibigay niya. Kasi nga, sobrang baba ng wattage, pero yung kanyang supply na aquarium, napakarami. So, wise choice pag yun ang gagamitin nyo. Winner pump, napaka-the best. So, ayun. Sa kuryente naman guys, napakababa lang. Basta uutakan nyo lang kung ano yung mga gagamitin yung mga water pumps. Ito guys, itong top filter na to guys, 10 watts lang yan. Itong ilaw na to guys, 25 watts yan. Imagine mo, mas mataas pa yung ilaw kaysa dito. Ito naman guys, yung mga ilaw ko dito guys. Binubuksan ko lang yan pag nagbablog ako, pag may mga walk-ins, yun lang, bubuksan ko lang siya. Pero yan, hindi naman required sa isda yung ilaw. Okay. Pero maganda naman ang binibigay ng sunlight at ilaw sa mga plants natin. At saka sa aquarium na rin, sa aquarium, hindi sa isda. So, sa sunlight naman, ang maganda dyan, yung init na nabibigay niya sa isda. Okay, sa ilaw kasi hindi na masyadong mainit yun eh. Yung sa sunlight, mainit, so bumibilis yung metabolism ng isda natin. Mas nagiging active sila dahil mas mabilis yung metabolism, mas marami silang nakakain. So, yung maganda sa sunlight. Tapos sa sunlight naman, ang pangit naman yan, pag sobra kang sunlight, nagigreen yung tubig. Which is good sa isda natin, pero sa pagtitignan natin yung aquarium natin, syempre pangit tingnan kasi nga green, madumi. Pero sa isda natin, napakaganda yan. So, ayun. Sa ilaw, maganda rin yan pag meron kayong mga plants. Pero pag wala naman kayong plants, huwag na kayo maglagay ng ilaw. Siguro maglagay kayo ng ilaw. Kunyari, pag may pupunta sa inyo mga bisita, o kaya kung gusto makita yung mga isda nyo na mas malinaw, maglagay kayo ng ilaw. So, yun nga, sa mga fish room, kailangan din talaga na may mga ilaw. Okay, para pag may pupunta ng mga walk-ins, may mga customer, may mga kaibigan yung pupunta, makikita yung mga isda nyo. So, yun lang guys. Yun lang yung sa fish room. Sa mga supplier naman guys, sa pagtagal, sila nalalapit sa iyo guys. Sa una, hanapin mo sila. Pero sa pagtagal, sila nalalapit sa iyo, mga supplier. Okay. So, paghanap naman ng supplier, tiyagaan lang yan. Sa internet, napakadaling maghanap ng supplier. Magtsatsaga lang talaga kayo. Search YouTube. Sa lahat ng platform, TikTok, lahat na YouTube, Facebook, mag-search lang kayo mga supplier. For sure, meron kayo mga kilala dyan. Pero ingat-ingat lang, baka kasi mamaya, mas scam kayo. So, ano pa ba? Sa kitaan, ayos lang. Kasi sa akin, mababa lang talaga tayo dito eh. More on wholesale tayo guys dito. Wholesale. Kasi nga, sa masuki natin, almost wholesale price na rin. So ngayon, naka-promo tayo, 50% off. So, yun lang, parang relax. Dahil December kasi guys ngayon, so talagang, ano lang tayo, binibigay lang natin sa mga customer natin yung mga blessing, dahil sa tagal ng pagbili nila sa atin, ngayong December lang tayo makakabawi. So, 50% off.
So, bili na sila ng bili, natutuwa sila. At okay na yun sa akin. Kasi sa January, back to regular price, ayan. Okay na rin. So ngayong December ay paano natin yan? Pamasko natin sa mga suki tsaka sa mga gusto pang bumili sa mga bagong customer. So yun lang guys sa mga yan. Mag-stock lang din kayo kahit ilan lang. Mga ilan lang. Yun kasi sa akin guys. Kaya nag-stock yan. Pang-reserve ako lang naman din yan dito sa akin. If ever na yung mga may mga masira dito, o at least, hindi na matataranta na. Ma-order pa ako, maluwas pa ako. Ang hassle. Diba? Ayan. Pag nasiraan ka, o kuha ka na lang. Kabit mo na lang dito sa mga aquarium mo. So yun. Yun pala guys. Mag-aada rin kayo. Mag-stock din kayo para sa inyo. Kasi once na nasira yung mga pump nyo, tapos ang lugar nyo ay napakalayo at wala masyadong mapagbibilan, ang presyo ay mataas. At yung taas ng presyo ay masakit sa bulsa kasi nga, mabibili mo lang ng mura sa iba, tapos pagdating dito sa inyo, sa lugar nyo, dahil nga wala masyadong nagbebenta, eh mataas. Kaya mag-stock din kayo ng mga pang sarili nyo. So, dahil lang guys, sa pag-aalaga. Sa pagpapakain, 2 times a day lang ako nagpapakain dito. Hindi katulad dati, nagbe-breed ako talagang madami. Dahil nga, binibigay ko yung mga kailangan talaga nila. Dito, sustain lang. Kasi dito, pag nagpakain ka na napakarami, tapos mayroong mga malalain nagpapadeliver sa'yo. Minsan yung isda, masyadong dudumi sa lagayan, dahil nga marami silang kinain. Magdudumi sila magdudumi, hanggang napupuyot yung tubig na pinaglalagyan nila. Tapos pagkadating nila dun sa customer mo or sa mga kaibigan mo kung sino man yung nagpa-deliver ay may casualties, namamatay, nangihina, at yung nangihina na yun, eventually mamatay kinabukasan kasi hindi makarecover na maayos. Kaya number 1 tip, pag may mga pagpapadeliver sa inyo na malalayo, i-diet nyo muna yung mga isda nyo para hindi magsusuka at hindi rin magdudumi ng marami sa lagay nila. So, ayun lang guys, yun lang yung aking ma-share. Trust the process lang, huwag nyo masyadong madiliin. Kasi ito, bago ko magkaroon ng ganito karaming setup ay napakatagal din. Dahil 2020 pa ako 2019 pa ako nagsimula. Tapos 2023 na at ganito na kadaming isda natin, di ba? So, may proseso din, medyo talagang hindi siya pangkaraniwang business kasi nga napakadaming kailangan mong aralin. Hindi katulad sa mga product na sa hardware na na hindi naman na walang buhay, naka-stock lang, may bumili o wala. Hindi ka gagastos kasi nandun lang naman yung gamit lang siya. Diba? Dito, pag hindi mabili, nagkakos siya ng kuryente, tubig, pakain, effort mo, time mo, diba? Masikaso, pero syempre, pag hobby mo talaga guys, kahit ano pang gastos yan, ay mag-enjoy ka at nag-enjoy ka. At dito tayo nag-enjoy sa ating pag-aalaga ng isda. Ito lang guys, sana nasagot ko yung mga tanong nyo at kung meron man akong mga hindi nasagot ay sa susunod, gagawa natin ng video. Pero as of now, yan. Kung malaki ba ang kita dito, ayos lang, pang-sustento lang sa kanila lang din. Tapos nakikibahagi lang ng konti, pambili-bili ng mga pagkain. So yun, pang-gastos lang, pang-gas-gas, ayan, kasi nga, tayo naman kasi guys dito, kaya hindi rin naman tayo masyadong mataas kumita kasi nga, ang dami nating best deals na hindi na-offer ng iba. Katulad ng free delivery, maraming freebies, maraming free delivery, wholesale price na napakababang minimum, di ba? Discounted na, may freebies pa, di ba? Mga ganun, free delivery pa. So, ganun yung mga na-offer natin dito sa atin, kaya medyo konti lang talaga. Siguro, ito example guys siguro sa 1,000, 100, 200, yung mga ganun lang. Kasi nga, masyado tayong nagbibigay ng best offer sa ating mga customer. And yun lang naman ang aking main goal dito, ang masatisfied ng ating mga customer, diba? At mabigyan sila ng mga knowledge na kailangan nila para makatulong sa kanilang fish keeping journey. So, ganun lang, yun ang ginagawa natin. Kasi ito, sa simula pa lang, hobby ko talaga ito guys. Talaga gusto mag-expand pa, gusto marami may ibang isda. Kasi ang saya, pagpapasok ka dito sa fish room, makita mo, dami kang isda na alagaan na. Ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Kasi nakatanggal ng stress. So, ayun lang guys, at tumabot na ng 20 minutes itong video natin. So, ayun lang guys, nag-enjoy kayo sa video na to at marami pa tayong gagawin ng ganitong videos. Mag-request lang kayo kung anong gusto yung request.
mga videos at gagawa natin yun ng video. At yun guys, full sale lang tayo ng full sale, mga promo natin, ayan, mga free knowledge. So sa mga customer ko dyan, hindi kayo ayos ng fish room dito na hindi kayo nabibigyan ng mga tips at knowledge na kailangan nyo. Kasi pagpasok nyo pa lang dito, tatanong ko na agad, yung hobbies ba kayo, beginner ba kayo, matagal na ba, para at least alam ko kung ano yung mga i-feed ko sa inyong information. So, yun lang. At maraming salamat guys sa patuloy na pagsusuporta. At kung wala sa inyo guys, wala rin naman itong mga to. So, ayun. Ano pa ba? Yun lang. Yun lang ating video for today. Video. So, yun guys, maraming salamat sa panonood at salamat din sa mga nag-request ng ganitong video. At na-share ko rin naman yung mga bagay-bagay na anong meron sa akin buhay at kung paano ko napundar itong mga to. Yun nga guys, simula pa sa Manila pa ako kayo nag-aalaga ng isda. At talagang ito yung hobby ko lang. At binibigyan din naman ako ng blessing pabalik dahil nga sa pag-aalaga ako ng mga isdang ito na napaka-cute. So guys, makapansin mo guys, ang cute yan. Diba? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. At kung meron pa kayong mga request, comment down below. Don't forget to like and follow my page sa Facebook, Tiny Fin Species. Doon yung makikita yung mga updates natin. Mga promos din, mga bagong tingin ng isda, mga new uploaded videos. At don't forget to like this video and subscribe to my channel. At click nyo rin pala yung notification bell para if ever na mag-post man ako ay ma-notify kayo. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Keep safe sa inyo and happy fish keeping and God bless. Babush!